bago tayo mag-dive in po sa ating main text for this morning, let me give you some lists from what we call the Barna's Top Trend of 2025. Sino pa dito alam niya ang Barna? Darna lang po siguro, no? Darna, so sa Pinoy. Pero, or Barney, yan. But Barna is actually a most trusted Christian research organization, no, in the world. For decades, ang Barna po ay pinag-aaralan nila ang faith culture, no, and generations na tinutulungan ang mga church maunawaan ang spirituality nila and where God might be moving next. Alright? So for Barna's Top Trends for 2025, alam niyo po ba that something happening is unexpected? Excited ba kayo? Akala natin ang mundo ay papalayo sa Diyos. But the data tells a different story. Alright? Pwede bang isa-isahin natin? Okay lang sa inyo? Trend number 7. Sabi dyan, teens are curious about Jesus but on their own terms. Barna reports that alam niyo po ba, 52% of teens are very motivated to learn about Jesus. Alright? Hindi man sila agad committed, pero curious sila. Sino ba si Jesus? Alright? And they're asking questions, they are open, hinahanap lang nila kung sino ba talaga si Jesus. Wow. Alright? Trend number 6. Alam niyo po ba, for 2025, Bible reading is rebounding. Alam niyo, for 15 years, napakababa ng data about people reading the Bible. But surprisingly, 2025, nag-increase ng weekly Bible reading to 42%. And here's the shocking part. Gusto niyong ma-shock? Ganon. Alam niyo po ba that Gen Zs and Millennials are leading this surge? May mga Gen Zs ba dito? Yes, alam niyo yung mga 1997 to 2022 pinanganak. Meron ba kaway-kaway nga? Tayo yan, Ate Mitchen. Alright? Pero meron ba mga millennials dito? Alright, mga 1981 to 1996. Come on! Yes, we are the millennials. Okay? Kala mo naman eh. Sorry, ako nandito sa harap. Alright? So, alam niyo po ba tayo ang nagli-lead? Ang generation natin. And sabi nga ni David Kinamano, ang Barna CEO, Christian faith and practice are experiencing a reset moment. Alright, why? Because alam naman natin dumaan ang mundo sa pandemic. And surprisingly, ibig sabihin dahil dito, bumabangon na pala tayo. Diba, unti-unti, diba, ang mundo ay nagiging curious na about kay Jesus. Alright? Ito pa, trend number 2. Young adults are leading a resurgence in church attendance. So for years, ang assumption na ang mga legendaries natin, ang faithful sa church na uma-attend. Pero alam nyo ba ngayon, Gen Zs and Millennials are the most consistent church-goers. Wow, palagpakan. Ayaw nyo ba? Di ba saya? Yes. Di ba? Kasi syempre, sa pandemic noon, nasanay ang mga Gen Zs at Millennials na puro online. Diba? Kasi syempre yung mga nanay, tatay natin, medyo talagang discovering pang online, mas gusto pa rin nilang mag-physical. Pero dahil ngayon, napakaganda dahil ang mga Gen Zs at Millennial, they are the ones na consistent nang uma-attend ng church. Amen? Alright? Is it that good news? And trend number 1, belief in Jesus is rising, especially among younger adults. Alright? And again, post-pandemic, belief in Jesus is increasing, lalo na sa mga millennials at Gen Zs. Amen. Palapakan ulit natin ang Panginoon. Grabe no, ang ganda ng ginagawa nila sa 2025. So, curiosity is rising, belief is shifting, and belonging still masters. You know what, church? Ibig sabihin, for 2026, nakakakita tayo ng pag-arise ng isang tinatawag nating believing generation. Kayo all say, believing generation. Kaya lang, here's the tension. If there's a believing generation rising today,
may isang generation sa Bible na nakakalungkot na tinawag mismo ni Jesus na kulang sa pananampalataya. And He called them the unbelieving generation. And that generation, ang tinawag ni Lord na unbelieving, hindi siya crowd. Hindi lang siya makikita natin sa labas na walang relationship kay Jesus. It was not the skeptics. It was not the Pharisees. But you know what? Sad to say, ang tinawag ni Jesus na unbelieving generation sa Bible, it was His own disciples. Amen. Tignan mo yung katabi mo. La, parang ikaw. La, parang ikaw. It was His own disciples. Let's discover sino ba itong mga to. Pwede ba ayayahan ko po kayo, tatayo po tayo. Let's read the word of the Lord for this morning. Medyo mahaba-haba siya. Samahan niyo po ako. Mauuna po ako sa PowerPoint. Susunod po kayo. In Mark chapter 9, verse 14 to 29, no, when they came to the other disciples, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet Him. Next, sige po. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. You unbelieving generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. Sige po, so the boy brought him, Jesus, immediately through the convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Alright, and it has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. Sige ba, sabay po tayo sa pinakahuling PowerPoint natin. The boy looked so much like a corpse that many said he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? He replied, this kind can only come out by prayer. And God bless you, sir. Bago pa ulit, let's pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. We know, Holy Spirit, you are here, moving kanina pa sa first service. And we are so excited na hindi rin namin ma-miss ang kilos mo sa second service. Dalangin ko po sa bawat isang nandito na Lord, we remove any distractions. Lord, ano man yung mga iniisip namin ngayon, we want to set them aside and focus on you as we listen to your word. Make our hearts teachable. Lord God, dalangin ko rin po mga isipang handang, Lord God, magpaturo. Lord God, i-absorb ang salita mo sa umagang ito. Lord, we're excited sa gagawin mo sa 2026. And I pray, may this message challenge us, inspire us to really do not miss the miracle that you're about to do for this year. Lord, we are excited. Lord, minister to us, Holy Spirit. We love you. And use your servant. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi mo sa kadami mo, makinig tayo. Hindi po, makakaupo na po tayo. Alam niyo po, quick background lang po no, sa ating binasang text. Sino ba dito nabasa niyo na or alam niyo na tong story na to? Can I hear a amen lang? Alright? And alam niyo po, itong miracle na to, nangyari siya after the transfiguration, after some of his disciples witnessed the glorious appearance of Jesus Christ. So, yung pagbaba nila Jesus Christ, kasama niya yung tatlong disciples niya, sila Peter, James, John, diba? They walk straight into a conflict, confusion, and failure. At yung mga naiwang disciples who were left to minister, no, they were doing ministry, they were facing a problem.
But when faith was required, hindi nila mapalayas yung demonyo. Alam niyo po, ang story na to na mention din siya in the Gospel of Matthew and Luke. Pero kay Mark, very unique ang presentation niya dahil kompleto siya ng details. It records the conversation about the argument, yung desperation ng tatay, yung failure ng mga disciples, and the famous cry, I do believe, help me overcome my unbelief. Can we all say unbelief? So, ipinapakita ni Mark na ang issue sa miracle na ito ay hindi ito sa issue ng power ni God. But the issue is the belief. Can we say belief? Mapapansin natin, ang tinawag ni Jesus sa kanila, hindi powerless generation. Hindi tinawag na ganun eh. Or hindi niya tinawag din na, untrained generation. Hindi kayo kasi nag-VLSOD. Hindi niya naman sinabi yun. Pero ang sinabi niya, ang linaw, unbelieving generation. Or in other versions, faithless generation. Tignan mo yung katabi mo. Tignan nyo, sa first service talagang pinapatingin. Tignan nyo. Hindi yan kasama doon. Amen, amen. Alright. At sa sinabi niyo ni Jesus, pag Christian ka, medyo mapapaisip ka at mababahala ka. Bakit? Kasi ang kausap niya again, hindi mga outside believers or unbelievers. He was referring to the people na malapit sa Kanya. He was calling the people na unbelieving generation na malapit sa Kanya, na gaya ng mga disciples niya. And alam niyo yung research kanina ng Barna, yung top trends telling us that belief is rising, young people are becoming curious about Jesus, Bible reading is increasing, attendance sa church ay nag-i-increase. The question is not about what this generation is doing, but the real question right now is what? What kind of generation are we becoming? Ano bang gusto mong maging for 2026? Handa ka bang makisabay sa bagong galaw ng Diyos sa taong ito? Lighthouse Church, may kausap? Gagaya ka ba sa mga disciples ni Jesus na nirebuke niya? Doon ka ba? Saan ka lulugar? Sa curiosity pero walang commitment? Sa kilos pero walang faith? Or sa belief na may obedience? Because you know what? This is not just about the trends. This is not just only about generations. This is about your decision. Can you say decision? Anong decision mo para sa taong to? Amen? Kaya nga for this morning, I want to speak to you with the message entitled, Believing Generation, a Generation that Arises for 2026. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi ko, wow, ang ganda naman ang pasok ng taong ito kasi last year, sobrang grabe ang kilos ni Lord sa Gen Z at Millennials. So I believe, mas titindi sa 2026. Pero Lord, sana handa ang church. Amen? So for this morning, 2 points lang tayo. Sasagutin lang natin yung question na to. How to become a believing generation for 2026. Paano nga ba? 2 points lang to at yung iba, alam ko, baka ginagawa nyo na. Pero sana, no, pag naalala mo, pag nakita mo, gawin mo pa rin. Amen? How to become a believing generation for 2026. Number 1 is exercise your faith daily. Ay, tingnan niyo yung katabi mo, parang yes, parang exercise na yan na. Ano ba mga, di ba kasama yan sa mga tawag dito, mga goals mo for 2026? Less rice, cal deficit, yes, di ba? Running, walking 10K steps a day. Oh, come on, di ba? Pacing natin, yes. Di ba? Pero kasama din dyan ang faith natin. Mark 9 verse 23, balikan lang natin 21 to 24. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? Sabi doon, from childhood. Grabe, since bata siya. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. And next, sabi dyan,
Basahin natin, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. So dito sa tagpong ito na pag-uusap ni Jesus at nung tatay, nung bata, makikita natin ang mechanics ng pananampalataya. The word faith or belief came from the Greek word pistoo. Uy, may nagutom. Sarap yung sa ice cream no? Pistachio. And the Greek pistachio means to have faith and trust, commit, to think. Ano pang sabi dyan? To be true, confidence in. So, ibig sabihin, ang faith or belief, hindi lang to yung naniniwala ka sa isipan mo. Ang ibig sabihin nito ay pag-alalay o pagkapit. To trust, rely. Kasi it is an active verb. Di lang siya passive, natapos na hindi active, tuloy-tuloy. And ang opposite nito ay yung sinabi sa kanila, yung unbelief. In Greek is apistia. Alright? Nang ibig sabihin dyan ay alin? Anong sabi dyan? Faithlessness, disbelief, or unfaithfulness sa Tagalog, pag-aalinlangan or kawalan ng tiwala. So mapapansin nyo sa Greek, no? Pareho sila na ang root word nila ay yung pis, P-I-S-T. Ang pistoo ay paglapit sa Diyos. Simplihan natin. Ang apistia ay paglayo or pag-atras sa Diyos. Amen? Ang exercise ng faith ay ganito. Ay ang patuloy na pagpili sa pistoo kahit may nararamdaman kang apistia. Diba? Sino dito? All the time, 100% matindi yung faith mo. Walang magtataas. Ako, I for one, di ba parang, Lord, mangyayari kaya? Ganun yun eh. Ganun yung pistoo, yung may faith ka. Pero behind you, you know there's an apistia telling you, Lord, paano kaya yun? Kaya nga, faith is a daily decision. Faith is a daily struggle. It's not a one-time magic. It is not something tangible to be taken like medicine. Pero it is the attitude of trusting and believing. Sabihin nga natin, attitude. Diba, hindi lang naman tayo minsan nag-pray ka lang, Lord, give me faith, tas faithful ka na the whole. Hindi, diba? Amen? Pansin po natin na yung pag-uusap po ni Jesus at nung tatay, no, may shift ng capacity to connection. The Father approaches Jesus, ang focus na lang yung ability ni Jesus. Sabi niya doon, Lord, if you can, kung kaya mo. Sabi ni Jesus, binalik na yung tanong balikan natin yung verse. Sabi ni Jesus, if you can. Grabe naman to. Sabi siguro ni Jesus, para bang sinasabi, ako pa ba? Ako? Tinatanong mo kung kaya ko? Kyle? Tinatanong mo ko kung kaya ko? Hello? Jesus to? Parang hindi gusto niya sabihin Ako pa ba, Kyle? Ako pa ba, Shea? Parang hindi mo naman ako kilala. Kaya nung sinabi ni Jesus, if you can, verse 23, everything is possible for one who believes. Na back to you siya. So Jesus immediately shifts yung focus. No, it's not about the question of Jesus' ability. Ang question ngayon ni Lord sa kanya, yung availability ng faith mo, naniniwala ka ba? Kaya ko, pero naniniwala ka ba? Back to you siya. Diba? Naniniwala ka ba sa akin? In verse 23, Jesus suggests that the possibility isn't limited by God's power, but by the human's heart willingness to trust that power. So the question here is, will you trust God? Amen.
Kaya nga in Mark 9, pagpatuloy natin, 24 to 27, immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. And when Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. Anong nangyari? The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. Ang unang miracle ni Lord ay hindi yung deliverance ng bata. Ang unang miracle na ginawa ni Lord doon ay tinulungan niya, na-heal niya yung unbelief nung tatay. Amen. The Father shows that exercising faith includes being honest about our doubts. No? Tinanong siya eh. Lord, may unbelief ako. Naniniwala ako sa Diyos, pero may unbelief nga lang ako. Alam niyo, doon ko nakita yung grace ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tatay. Bakit? Yung bata ay gumaling, hindi dahil perfect faith meron yung tatay, but because of his honest faith. And sometimes yan yung hinahanap ni Lord sa atin eh. Maging totoo ka lang sa Kanya. Amen? Alam niyo po, as a church, as Christians, hindi po all the time kailangan nating mag-pretend na okay tayo. Okay lang ba kayo lagi? Hindi, di ba? Amen? Hindi naman all the time, sabi ko nga, full of faith tayo eh. Minsan, sasabihin mo, Lord, nanghihina din ako. Lord, minsan may doubts ako, but Lord, I am here, I need you, lumalaban ako, Lord, minsan kahit gumagapang na lang. Ganyan din ba kayo minsan? Uy, perfect nyo naman, ako lang. Walang nag-i-amen sa inyo eh. May kausap. Di ba minsan ganyan tayo, yung parang, Lord, sagad na sagad ako ng 2025, kaya nung pumasok yung 2026, hindi ko alam, pero I know you will provide. Lord, bugbog na bugbog ako. Grabe naman, 2026, salubong agad. Testings. Pero I need you to make me more courageous and strong. Diba? Lord, grabe yung battle ko emotionally, mentally, spiritually, but I still declare that you will heal me, that you are my strength. Amen? That you are my peace that transcends beyond understanding. Sino dito may mga prayers ka pa last year na hindi nasagot at pinagpe-pray mo ulit this year? Uy, sagot sa inyo lahat. Meron, di ba? Di ba? Alam mo yun yung, Lord, I'm tired of waiting for my prayers to be answered, but it will not stop me to believe that you can. That's pitstoo. Amen. You know what? Daily exercise of faith isn't about achieving a state of no doubt. Tao rin tayo. Minsan magdududa din tayo eh. Limited tayo eh. Kaya nga doon papasok si Lord kasi hindi ko man maintindihan, Lord, pero alam ko nagtitiwala ako sa'yo. And it's about bringing our doubts to Jesus every morning. So kung every morning, minsan-minsan lang ba? Hindi. Araw-araw. Sabihin mo nga, araw-araw. Sa totoo lang, ano po ang kalaban natin minsan? Yung pagiging self-sufficient mo. Yung pagiging self-sufficient natin. Paano? Ganito. Lord, kaya ko pa to. Kaya ko pa to, Lord. Mukhang kaya ko pa tong i-handle. Pag hindi na okay, doon lang ako tatawag sa'yo. Doon ako tatawag sa'yo pag di na okay, Lord. Okay? Ganyan tayo minsan. Napaka-self-sufficient natin. Alam niyo po, hindi po ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. The truth is, we can't have it all figured out in life. Kapatid, hindi mo kayang ma-solve lahat. Minsan ba napapatanong na lang kayo, Lord, bakit? Tama ba?
Siguro si Ray, mapapatanong din siya nung last time eh, Lord, bakit? Tama ba? Sabi ko, oo nga Lord, bakit sa church pa namin? Mapapatanong ka eh. You can have it all figured out. Amen? Kapatid, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Diba? We need faith to be exercised daily. Ang totoo, tatawag talaga tayo sa Diyos araw-araw. Araw-araw. And take note, huwag nating gawin laging last resort ang paglapit sa Diyos. Minsan kung kailan ang gulo-gulo na, parang minsan ang hirap na ang solusyon, nandun pa tayo lalapit. Minsan, hindi ba pwedeng bago ka magkaroon ng problema, lumalapit ka na sa Lord? Amen? Ang maganda, unahin mo naman siya lagi. Because faith is a spiritual discipline. Like muscles, they become weak without use. Yes. Yung muscle ng katabi mo. Oy, parang nagamit Oh, yes, nagbuhat ng mga hamon ng buhay. Diba? And faith without the exercise of prayer and dependence become stagnant. Para sa akin, alam niyo ang pinaka nakakatakot sa isang buhay ng Christian, yung hindi na siya tumatawag sa Diyos. Sabi ko, galing naman, hindi ko lang kung magaling ba yun, pero Lord, grabe yung mga taong ganun, no? Yung hindi na lumalapit sa Diyos, hindi na nananalangin. Paano sila nasusustain? Grabe, sabi ko, grabe, nakakatakot yun. Saan sila humuhugot ng lakas? Kung hindi sila lumalapit sa Diyos. Extra Diyos nga lang, di ba? Rev, di ba? So we need to exercise our faith daily. Ano po yung point number 1? Ay, nawala na sila. Amen. Exercise your faith daily. Now, how to become a believing generation? Number 2, last point na po tayo. Ano po yung nakalagay dyan? Grow. Parang medyo bumulong po kayo sa last. Fasting. Fasting na naman. January, fasting na naman. Kasi minsan, excited lang tayo dito sa grow. Pero, pag dito na, fasting. Amen. Grow in faith through prayer and fasting. Sabi sa Mark 9 verse 28 to 29, can we all read? Sabi dyan, and when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. No, in New King James Version, sa iba prayer lang, pero prayer and fasting. So matapos ang napakatinding miracle, public miracle, nagkaroon ng private debriefing. Lumapit yung mga disciples kay Jesus para bang, Lord, bakit nga hindi namin kaya? Nyari. Diba? Siguro tanong nila kay Jesus yun, Lord, may kulang ba sa amin? Anong kulang kaya? Lord, kailangan ba medyo extend namin ng bongga yung hands namin? Kailangan ba pa nag-pray kami, shock, karabahan na yung talagang lahat ba kami magtatangs, Lord? Anong nangyari? Hindi naman sinabi, Lord, hindi, kulang kayo ng talent eh. Oh, hindi yung sinabi ni Jesus eh. Diba? Pero pinupunta niya, disiplina eh. Sabi nga ni Jesus sa kanila, this kind, yung uring ganito, can only come out by prayer and fasting. Pwede bang sabihin natin ng malakas? Prayer. Yan, para maalaala nyong prayer and fasting na po tayo. Alam nyo, pansin nyo, laging, bakit po ang prayer and fasting, dapat sana December, no? Gusto niya ba malipat ng December? Titigan niya lang yung mga hamon, di ba? Yung mga lechon. Hindi, lagi siyang ginagawa kailan? January, tama ba? January is a month we prepare ourselves to be radical spiritually and deprive our flesh. Kasi nga December, anong ginawa mo? Plinis mo ang flesh mo. Kaliwat ka ng handaan. Diba? Tama ba? Ganyan ba kayo? Parang, alam mo, natikman ko na yung salad ni mama. Ito naman sa kabila. Diba? Parang kulang na lang talaga lahat na. Nakailang painit lahat. Binusog natin yung flesh natin. Nakailang laglag ka na ng small item. Nakipag-agawang ka pa eh. Diba? Ganyan na ngayon ang system naman sino nakarami-rami, di ba? Pambihirang trend yan, di ba? Pambihirang. Masaya tayo eh. Alright?
Pero sa pagpasok ng bagong taon, gusto ni Lord magdisiplina tayo, hindi lang physical, pero spiritual. Kaya nga in Joshua 3 verse 5, sabi ni Joshua dyan, can we read? Joshua told the people, wow, tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Sino dito naniniwala yan din ang gagawin ni Lord sa taong to? Konti lang may amen. Amen! Pues, we need to be disciplined. We need to consecrate. We need to set apart ourselves for the Lord. Let us pray and fast. Pwede bang tignan mo yung katabi mo? Sabihin mo, pray and fast tayo. Ay, yung iba hindi tinitignan yung katabi. Pray and fast. Alam nyo, just a quick announcement. Starting tomorrow from January 12 to 18, we have our prayer and fasting week. Every Monday, Wednesday, and Friday, take note, MWF, we have our Babat night. No, and that will be at 5:30 p.m. Wag po kayo pupunta ng TTH dahil hindi nyo po kami makikita dito. Si Lord may encounter nyo, pero wala po kami dito. Amen? Pwede bang tignan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, kita-kits doon. Diba? Kung hindi mo man makompleto yung 3 gabi, sana makita ka namin kahit isang gabi nandun ka. Alam nyo, this year you have to show up for yourself. You have to show up for yourself. Amen? Amen? Kung hindi sasama yung katabi mo, hayaan mo siya, basta ikaw magpipray and fast ka. Amen? Bahala kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo, ang battle natin, nag-iibang anyo. Kaya let me just show you the anatomy of this kind na tinutukoy ni Lord in 2026. Ano ba yung mga pwede nating banggain sa 2026? Ano ba yung this kind niya yan? Bakit kailangan ng matinding spiritual backup? Sa Mark 9, sinabi ni Jesus, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Ibig sabihin, may mga demons o hamon na hindi nadadaan sa chill na pananampalataya lang. Sa taong 2026, heto ang mukha ng this kind. Number 1, hanggang ngayon, meron pa ring depression. The silent killer of hope. Gaya nung bata doon sa Bible, pilit niyang tinatapon daw yung sarili niya saan? Sa apoy. Diba? He was self-destructive. Alam nyo, hindi laging literal, pero dahan-dahan, no, ang taong may self-destructive or depression ay unti-unti hinihila ang sarili palayo sa Diyos at palayo sa tao. Ito yung pakiramdam na gusto mo mag-isolate. Alright? Minsan, kahit Christian ka, nakakaramdam ka ng tinatawag nating spiritual numbness. Yung manhid na. Hindi ka naman galit sa Diyos, pero parang wala ka na ring maramdaman sa presensya niya. Hindi lang ito simpleng lungkot, mabigat ito sa loob at espiritu. Makikita ito sa mga simpleng bagay. Wala ka nang ganang mag-pray or magbasa ng Bible. Yung pagsisimba para sa'yo ay parang isang attendance na lang. Para na lang siyang routine. Wala ka ng excitement. Nakikinig ka ng sermon ngayon, pero unti-unti, no? Parang dumadaan na lang, hindi ka na tinatamaan or kinakausap ng Holy Spirit. Amen? Ano pa, unti-unti, nagiging mapunahin ka na sa church. Sabi ko nga kanina, narinig mo yung worship leader, ay hindi niya naabutan yung high notes. Wow. Ay, ano ba yung mga usher, hindi pantay-pantay upuan, hindi 0.5 inches ang gap ng mga chair. Grabe naman, mapunahin ka na. Lahat na lang pinapansin mo. Di ka nga nagmi-ministry, sorry ka naman ganun. Diba? Ano pa, at mas pinipili mong mapag-isa dahil parang nakakapagod magpanggap na okay ka. Amen. At dito natin nakikita kung bakit mahalaga ang prayer and fasting. Kasi may mga dilim sa buhay natin na hindi kayang abutin ng kahit anong self-care routine.
'Diba? Na minsan kahit ano namang gawin mo, 'diba? Talagang nag-travel ka na, nagpahinga ka na and all, pero bakit nandun ka pa rin sa state na 'yon? May bigat na hindi basta nawawala sa pahinga or distraction. Prayer and fasting brings us back to dependence on God at doon lang talaga nababasag ang spiritual darkness. Amen? Lagi ko itong sinasabi, nung time nga, in the old times, wala pa namang therapy at psychologist noon. All people who have depression, all they have was God. And so they wait on God. So hindi mo pwedeng i-separate ang spirituality, ang paglapit sa Panginoon kapag nagbabattle ka mentally. Kailangan mo pa rin ang Panginoon. Huwag mong i-isolate ang sarili mo sa Panginoon. Amen. Ano pa ang this kind na pwede pa nating banggain? Number 2, yung digital addiction o yung tinatawag nating the modern noise. Noong unang panahon, ang demonyo literal talagang maingay, nagpapabingi, nagpapatama. Pero ngayon, ano na ang noise natin? Algorithm. Yan, sa mga legendary na algorithm, ito yung laging lumalabas sa Facebook mo, sa search mo, na di ba yung mga gustong-gusto mong bagay na interesado ka, na hindi mo na mapigilang mag-scroll. Magugulat ka, yung naka-add to cart sa Shopee mo, biglang nandun sa Facebook mo, pinapakita ulit sa'yo, uy, ba't paano niya alam gusto ko mag-add to cart ng bag? Bakit puro about bag na yung mga ano ko? Di ba? Pansin nyo ganun eh. Pinifeed sa'yo ng social media yung mga bagay na gustong-gusto mo. At yan ang nagpapabingi sa atin sa boses ng Diyos. Because this is the sad part. We are connected online but disconnected kay God. Masyado tayong babad sa doom scrolling. No, minsan ako ganyan, dati, ko yan, yung pagkatapos ng work, sa gabi lang kasi ako makakapag, Facebook. Sige, okay, 9, hanggang 9:30. Maya-maya, 11 na! At nakapag-check out pa ako! Doom scrolling. Lahat na ng reels na panood mo. Diba? Ano pa? Social validation. Diba? Kailangan post ng post, like ng like. Pero alam nyo, nakakatuwa kasi daw nasa panahon na tayo ng no posting era. No, hindi na tayo nagpo-post daw masyado ngayon in real time. Which is good. Kasi ngayon nakikita na natin na ang validation, wala naman talaga sa social media. Amen? Ang addiction na ito, ninanakaw ang focus at spiritual appetite natin. Kaya nga po, this fasting, isa sa mga type ng fasting na meron tayo ay media fasting. Diba? So kung ikaw alam mo, addicted ka sa social media, diba? Panay ka games or what, baka it's time for you to fast also digitally. Yun lang pag work from home ka, diba? Paano yun? Huwag ka na magtrabaho, diba? Yay! Na-joke lang. Naman, diba? Yung mga social media nyo naman. Alright? Balik tayo sa alam mo yun, sa word of God. Kaya hindi ako attracted. For me, it doesn't work for me yung digital na mag-devotion. Talagang, pa rin ako, pencil and paper talaga. Pa rin, yung written pa rin talaga. Kasi ako, para sa akin, pag habang nag-devotion ako, maya-maya nasa Facebook na ako, wala na, yan ako pag ano. So, ganun, di ba? What works for you, di go. And number 3, ito pa. Ito pa yung babanggain nating this kind sa 2026. Yung tinatawag nating extreme anxiety. Ano yun? Yung future shock. Kasi sa bilis ng takbo ng mundo ngayon, 2026, nandiyan ang inflation. Sabi ko nga, yung tipong pambihira, pati sitaw ngayon, kinikilo na. Per piraso, 10 piso. Grabe namang inflation yan. Diba? Ano pa? AI take over. Hindi na nga natin alam minsan kung ano yung totoo eh. At ito pa, nakakabahala sa mga ibang trabaho na pwede na silang i-replace ng AI. So there is uncertainty even in our country. Di ba hindi nga natin alam, Lord, may pag-asa pa bang Pinas? Di ba minsan isa din yan? Yung takot ay nagiging default setting natin. Ito yung sinasabi nga nilang paralysis by analysis, yung nunot kaya la nunot. Ang tula kasi, so isarami na buwan, ang tula pampalingkim yung gapula, ang tula kasi, di ba parang kakanunot?
Masyado tayong anxious sa what if. Kaya hindi na tayo nakakalakad sa even if ng faith. Na ano yon? Lord, yes, even if may inflation, naniniwala ako, you will provide. Na even if, Lord, nag-i-struggle kami, alam namin you will sustain us. Because you know what? Anxiety, sabi nga dyan, is a spiritual thief. And prayer and fasting helps us surrender our need for control. Ikausap pa buwaba ako. Kasi alam nyo, ang kaaway, nagbabago lang yan ng strategy, pero totoo, ang goal pa rin yan, isa pa rin. Ano yun? To steal, kill, and destroy. Diba? Dati ano lang bang mga distractions natin nung wala pa ang digital age? Diba yung inggit mo lang sa kapitbahay mo? Ngayon, ang inggit mo na nasa social media na eh. Diba? Nagbabago ang strategy ng kaaway, pero isa pa rin ang goal niya, sirain ang buhay mo. Amen? At dapat dito papasok na makita natin na ang prayer ay hindi lang po siya isang ritual. Hindi ito backup plan, but prayer must be our reliance to God. When we pray, we are saying, Lord, I cannot do this on my own. Sino dito naniniwala ka when you pray, the power of God is unleashed? Diba? Sa totoo lang, prayer does not convince God to act. It positions us to receive what He is already willing to release. Sa totoo lang, parang yung kanina, sa story ng bata, willing naman si Lord na pagalingin yung bata Pero ang tanong, naniniwala ba yung tatay? Willing naman niyang i-release yung healing, yung blessing mo. Sino dito excited ka i-release ni Lord ang blessing mo? Pero ang tanong, naniniwala ka ba? Amen? Alam niyo po, power flows where prayer flows. So anong sabi dyan? No prayer, no power. Lalo na kapag nag-pray and fast ka, alam mo sa fasting mo, parang hinang-hina ka na talaga. Pero, Lord, talagang I will conquer this prayer and fasting because I believe you are my source, you are my strength. It's not about my skill, and it's not about my strategy. Alam niyo po, I always remember yung sinasabi ni Pastor Joseph Bonifacio sa kanyang book, The Mystery of the Empty Stomach. Sabi dyan, we fast not so He will hear us, but for us to hear Him. Not for Him to focus on us, but for us to focus on Him. To train our soul and flesh to be still and to know that above all, ano sabi dyan? He is the God and the lover of our souls. Kasi minsan distracted na tayo, kailangan na natin mag-focus sa Lord. Amen? Sa totoo lang, the world does not need more opinions, louder voices, and trendier Christianity. Ang kailangan ng mundong ito ay isang believing generation na alin? That prays, that fasts, that trusts, and that fully depend on God. Sabihin mo sa katabi mo, tignan mo yan, sasama ka ba sa believing generation? Bakit parang 8 a.m. service pa rin ang energy natin? Tignan mo talaga yung katabi mo, sabihin mo, sasama ka ba? To be a believing generation. Kaya sabihin mo, mag-pray and fasting tayo. Naku, ayan na. Alright? Amen? May kausap? So, balikan po natin yung points natin, 1 and 2, how to become a believing generation for 2026. Number 1 is what? Number 2? Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Now, as I end, wag po nating kalimutan na ang immediate context ng miracle na ito. Bago itong miracle, nagkaroon muna ng transfiguration. Tama ba? Nangyari ito after ng transfiguration . Ano bang meron sa transfiguration?
Remember in the Mount of Transfiguration, yung mataas na bundok kung saan nagpakita si Jesus ng kanyang divine glory. Nagpakita sina Moses at Elijah, nakita nila eh. At narinig ng mga disciples ang tinig ng Ama. Sabi doon, "This is my beloved Son. Hear Him." Sinong kasama ni Jesus doon? Si Peter, si James, at si John. Kasama niya silang tatlo. Nakita nila yung deity form ni Jesus. Grabe, parang, wow, ito pala si Jesus in His glorious form. They were so amazed. They were in awe. Grabe, parang, wow, talagang indescribable experience. Pero pagbaba nila ng bundok, anong sumalubong sa kanila? Demonyo. At ito yung malaking tanong. Diba? Amazed na amazed sila, na-witness nila eh. Diba dapat power? Pero bakit hindi nila napalayas ang demonyo kahit nakita na nila ang kaluwalhatian ng Diyos? Bakit ganun? Kasi po, alam nyo, ito ang katotohanan. Possible pala na ma-amaze ka kay God, ma-witness mo yung glory ni God, ma-experience mo yung powerful moments with the Lord, pero nag-i-struggle ka pa rin sa unbelief mo. Tama ba? Ganyan ba kayo? Ay, ako lang. Perfect na po yung faith nyo. Di ba lahat tayo eh, yung minsan, umattend ka ng isang conference, all powered up ka eh, di ba? Grabe talagang fired up ka, tapos pag uwi mo, biglang may testing, biglang, biglang hinarap ka ni Lord sa problema, nakaharap ka ng totoong banta sa buhay mo, biglang boom, may testing, biglang boom, may temptation. So what it means mountaintop experiences that's not automatically sustained valley battles. Ang faith na namamangha ay iba sa faith na nananalangin. Ang faith na inspired ay iba sa faith na dependent. Amen? Sino pa dito masasabi mo you had an amazing 2025? Tama ba? We are so blessed na amazed tayo sa ginawa ni Lord. Grabe yung breakthrough, nakarinig tayo ng mga testimonies. Grabe yung provision ni Lord, grabe yung miracle ni Lord. Pero pagpasok ng 2026, may question ka. May uncertainties, biglang may battles na dumating, and maybe may moments ka ng unbelief. Sino dito aaming ganyan ka rin? Ako rin. Sabi ko, Lord, ang laki ng 2026, paano to? And let me tell you, that's okay. Nakakaramdam ka ng doubt? May takot ka ngayon? Okay lang. Bakit? Basta as long as you don't stay there. Huwag namang buong taon mo pagdududa na lang. Kasi maging honest tayo gaya nung tatay nung bata. Anong ginawa niya nung tinanong siya ni Lord? Nag-honest siya, Lord, naniniwala ako sa'yo, kaya lang may pagdududa sa akin eh. Ang gusto ni Lord sa atin ngayon, maging totoo ka. Lord, marami akong doubts ngayon, may fears ako. Sabihin mo kay Lord lahat. Maging totoo ka. Kaya nga, ibabalik tayo ni Lord sa essence ng prayer and fasting. Bakit? Para ipakita na hindi ikaw ang malakas, pero si Lord lang ang malakas. Amen. Kaya po this week, sama-sama ulit tayong magbabad. Excited ba kayo? Sana excited ka. This week, luluhod ulit tayo sa Lord. Luluhod tayo at mananalangin, sisigaw tayo sa Panginoon na, Lord, I still believe you are the God of miracle for 2026. Na Lord, marami akong desperate moments na gusto kong iluhod sa'yo. Marami akong panalangin na gusto pa rin itulog sa'yo. Gagawin mo ba yun this week? Sana excited ka. Sana hindi mo hahayaan na ma-miss ang kilos ng Diyos sa taong to. Sana sasama ka sa amin. Amen.
gusto mong maiwan kasi alam nyo this year, ang gusto ni Lord, yung mga taong sasama, yung mga taong desperate, sila yung sasamahan niya. And this is the real trend. This is what God wants us to be. So don't miss your miracle. Don't miss your breakthrough. Let us all rise to be a believing generation for 2026. Amen. Mamaya, as we pray, sabihin mo, hindi lang, Lord, wala akong taon. Hindi ganon. Huwag kang mag-pretend. Sabihin mo, Lord, I believe. So help me overcome my unbelief. Are you excited? Pwede bang sa oras na tatayo tayong lahat?